Itong matagal na pagpapatupad ng excise tax suspension muling kinwestiyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo ang Hiloaganan. Matapos agarang ipasa sa Kongreso at Senado ang batas na magsuspende sa excise tax sa langis upang tugunan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, muling kwestiyon sa pagdinig sa Senado ang matagal na pagpapatupad nito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, binigyan din ni Senator Bam Aquino na 2 linggo na dapat umano itong naipapatupad simula nang may pasa nang sa gayoy na pababa na ang presyo ng langis sa bansa. Muli rin binuksan ni Aquino ang panukalang pagsususpende ng value-added tax o VAT sa langis upang mas lalong mabawasan ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa mahal na petrolyo. Aniya, malinaw umano sa pagdinig ng Senate Ad Hoc Protect Committee, mismong mga oil companies na ang nagsabi na kaya nilang ipatupad ang suspension sa buwis sa langis at agad nitong mapababa ang presyo sa merkado. Dagdag pa ng senador, dapat din aniyang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapanatili ng bukas ng mga paaralan para sa edukasyon ng mga kabataan at masiguradong may maayos pa rin na serbisyo sa mga ospital sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Senator Bam Aquino. Halos 2 linggo na pong nakalipas, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang excise tax sa krudo. Kahit napasa na po yan ng Kongreso at ng Senado. Alam po nating umaandar na ang proseso at hinihintay ito ng taong bayan. Alam rin po natin para sa marami nating kababayan, sana po 2 linggo na itong natanggal na. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado. Inihalimbawa din ni Aquino ang mga naging aksyon ng pamahalaan ng ilang bansa na parehong apektado din sa nagaganap na digmaan sa Middle East na maaaring ipatupad din aniya ng ating gobyerno. Kabilang sa mga ito ang aniyay libreng public transport sa Australia, lingguang cash assistance sa New Zealand at sa Utopia kung saan lahat ng mamamayan ay nakatanggap ng subsidiya at hindi lang ang kanilang sektor sa transportasyon. Ayon sa senador, ilan lamang ito sa mga maaaring gayahin na hakbang upang matugunan ang pasanin ng mga Pilipino sa kinakaharap na krisis sa langis ng bansa. Muli, si Senator Bam Aquino. Ganda pong silipin natin ang ginagawa ng iba't ibang bansa sa mundo. Marami na po ang naglabas ng pondo upang bawasan ang pasanin ng kanilang mamamayan. Sa Australia, meron pong libreng public transportation. Sa New Zealand, may lingguhang cash assistance bilang bahagi ng kanilang fuel relief package. Sa Ethiopia, may subsidiya sa petrolyo para sa lahat, hindi lang sa transport sector. At sa France, may direktang financial support para sa kanilang agricultural at fishing sectors. Ang Vietnam naman po at India, tinanggal na ang excise tax. Ganda. Sa huli, iisa pa rin ang panawagan sa Senado, ang pangangailangan ng komprehensibong plano at agarang aksyon mula sa gobyerno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo ang Hiloaganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.